So ito nga mga kabayan nating OFW na dito mismo sa Saudi Arabia. Lumapit po sila sa himpilan para ireklamo dahil daw pinapirma po sila sa isang papel. Dahil kung hindi raw sila pipirma ay hindi raw sila makakauwi. At ang mga nakasaad na kanilang pipirmahan ay hindi naman daw ito totoo. At humingi naman daw sila ng tulong sa Migrant Workers Office sa Dammam, Saudi Arabia. At nakapag-shelter pa nga sila doon hanggang mapauwi sila, pero hindi naman daw nasolusyonan ang kanilang reklamo. Dahil kaya nga sila lumapit sa impilan dahil nga sa persahang pirmahan, mga kababayan. Katagal dapat yung inyong kontrata? 2 years? 2 years po. Pero pinatagal lang kayo ng 18 months. Anong rason ang sinasabi ng kumpanya? Wala naman po. Dahil daw po nagreklamo daw po kami. Ano naman ang sabi ng agency niyo ngayon? Kailan daw makukuha yung sweldo? Hindi na daw po eh. Sinabi ng agency hindi na makukuha yung sweldo ninyo? Opo. Tulad ba kayo doon na okay yung trabaho nyo? Kayo kusang loob na umuwi? Kasi po kapag hindi namin ginawa sir, hindi kami makakauwi. Okay, ibig sabihin under duress kayo. Ginawa ninyo yun dahil sa kagustuhan nila. Kasi pag hindi nyo ginawa yung salaysay ninyo na kahit hindi totoo, Opo. hindi kayo makakauwi. Opo. Tama po. Hindi po sila humihingi ng ayuda sa pamahalaan. Kinukuha lang po nila yung serbisyong trinabaho po nila. Dito po kami lumapit sa Ipabitag Mo Help Desk upang idulog po ang aming reklamo sa aming agency na Pelcango Agency po at ang aming company sa Saudi Arabia na Hamad Company Transportation. Ang aming pong reklamo ay ang hindi po nila pagsunod sa aming kontrata dito sa Pilipinas na 15+3 at ang dinatnan po namin sa Saudi na nasunod sa labor code nila na tinatawag naming kiwa ay 1,000 lamang po. At ang aming po naging trabaho doon ay trailer truck driver. Dito po sa Pilipinas, ang pinirmahan po namin trabaho ay workshop worker. Yung 5,000 nilang kulang na sa sahod namin buwanan, hindi po ibinigay yon. Sana po matulungan mo po kami. Maraming salamat. So, gaano katagal dapat yung inyong kontrata? 2 years? 2 years po. Pero pinatagal lang kayo ng 18 months. Anong rason ang sinasabi ng kumpanya? Wala naman po. Dahil daw po nagreklamo daw po kami. Yun ang sinasabi dahil nagreklamo kayo. Nagreklamo kayo saan? Sa Polo po. Sa Polo. Opo. So, ano sinabi nung nasa Polo natin? Bago po kami napauwi, alos may 2 buwan pa po kami itiningga. Tapos isinelter po ako ng 15 days. Nung nagsumbong kayo sa Polo, may ginawa yung Polo natin. Opo. Doon ang ginawa ng Polo, total nasa gawin kanya. So, anong nangyari? Tinanggal na kayo ng employer ninyo doon. Ano sinabi ng agency nyo rito? Nakipag-anuhan po muna sa may-ari ng kumpanya at pinatawag po kami. Okay. Mga nagreklamo. Pinagawa po kami ng salaysay na ganitong sasabihin nyo. So, pinauwi kayo at alam ng Polo na hindi kayo binigyan ng sweldo nyo. Opo, alam po. So, yung sweldo ninyo sa isang kumpanya, hindi nyo na nakukuha. Hindi po. Dahil mag-aantay muna kayo dahil magtipara muna kayo ng waiver. Opo. Ano naman ang sabi ng agency nyo ngayon? Kailan daw makukuha yung sweldo? Hindi na daw po eh. Sinabi ng agency hindi na makukuha yung sweldo ninyo? Opo. So, ilang buwan ng sahod na hindi nyo nakukuha? May punto po kami na 1 buwan tapos itong last na buwan po hindi na rin po ibinigay sa So, 2 buwan. Dalawang buwan. Alam ito ng Polo? Alam po, alam. Alam ito ng agency? Alam po. Ang sinasabi ng agency, ba hindi ka nababayaran ng inyong... So, ang agency, anong ibig sabihin? Ano daw po kasi yung pinagawa sa amin doon, yung pala yung magiging laban din dito sa amin sa Pilipinas. Yung mga salaysay na hindi kami magre-reklamo. So, anong sinabi niyo doon sa pinanggalingan ninyo sa Saudi na nagsulat ba kayo doon na okay yung trabaho niyo, kayo kusang loob na umuwi? Opo, kasi Yes, po sir. kapag hindi namin ginawa sir, hindi kami makakauwi. Okay, ibig sabihin under duress kayo. Ginawa ninyo yon dahil sa kagustuhan nila. Kasi pag hindi nyo ginawa yung salaysay ninyo na kahit hindi totoo, Opo. hindi kayo makakauwi. Opo. Tama po. Hindi binigay yung sweldo ninyo ng agency niya. Hindi rin po. So, 2 buwan pa yung hindi nyo nakukuha. Opo. Okay, so kaya kayo nandito ngayon para makuha yung sweldo niyo. Opo. Meron ba kayong kopya ng waiver na pinarmahan ninyo roon? Ano lang po, ganyan lang din pong blank. Pero tapos pinasulat po kami. So, yung agency niyo walang magagawa. Wala daw po. Sinubukang imbitahan ng bitag and nararekamang agency na Pelcango International Recruitment Services Incorporated para marinig ang panig nila, mga akong sasagot sa programa. Dito po. Pero ayon kay Joy Sevilla, welfare officer ng agency, wala raw katotohanan ng mga reklamo sa kanila dahil sobra raw ang sinasahod ng mga OFW. Alam din daw ng mga OFW itong nung lumapit sa pwedeng magbago ang kanilang job position pagdating sa ibang bansa. Ngayon ang sinasabi, gano'n.
parang alam ninyo. Ito rin ba sinasabi ng agency ninyo na parang ito, ulitin ko ano? Sinubukan namin tawagan sila, Joy Sevilla, welfare officer ng agency. Wala raw katotohanan ang inyong mga reklamo. Ito'y sabi nila, dahil sobra pa raw ang sinasahod ninyo at alam daw ng mga ninyo na pwedeng magbago ang job position ninyo pagdating sa bansa. Yun ang sinasabi niya. Totoo ba to? Hindi po, sir. Hindi po. Okay, kung gano'n, napapansin nyo. So, magkarada. Ang sinasabi nyo sa aming iba, pero itong agency ninyo, mukhang ayaw gumawa ng itong si Joy, welfare officer ng recruitment agency ng PhilCongo. Si Attorney Geraldine Mendez. Opo, kasi base po sa kontrata natin, meron silang dalawang uri ng employer. Yung una po si Hama Transport Company at yung isang employer naman po Emdad Gulf Transportation Company. Hindi ko po masabi, hindi ko po alam ngayon kung doon po mismo sa nagtrabaho. Pangalawang question ko po, kung ang trabaho ba nila ay workshop worker. Kasi yun din po ang nakasulat sa kontrata. Yun po tinatawag na kung hindi naman po sila doon, hindi po yun ang kanilang trabaho. Yun po ay isang malinaw na violation po ng ating agency. Alright, so parang lumalabas ngayon ma'am, parang dalawang company pinagtatrabahuan nila, Hamad Transport Company and MDAD Gulf Transportation Company, ma'am. Tama? Dalawang kumpanya ba pinagtatrabahuan niya? Opo. Isa lang po may-ari. Pero isa lang daw may-ari, ma'am. Ngayon, ang nangyari dito, yung inyong problema ay natitransweldo ninyo. Tapos yung kulang po dun sa basic salary. Yes, ma'am. Yes, sir. Ben, pwede po nating tingnan yan. Pero based po sa aming initial na pagkatano, kasi meron po tayong tinatawag na online welfare monitoring system. Okay. So, base po sa report na yan, nagpasa po sila ng mga settlement agreement sa ating migrant workers office sa Damam. So, yun po ay reported sa amin yung mga ganong settlement. Ma'am, yung settlement agreement na yan, I'm sorry to cut you off. Under duress po sila. Wala po silang choice kundi pumirma para makauwi na lang. Kaysa naman maipit pa sila. 2 buwan na sila nag-aantay, nakatayang garoon. So, they were forced, siguro, on situations, hindi po tama yung situation na kaya pumirma sila. Yung sinabi nyo kanina, napilitan lang daw sila, ma'am. So, on that situation po, na kung giniklaim po lang na under duress, sabay-sabay po sila, kaya humihingi po sila ng katarungan sa pamamagitan ng inyo pong ito'y departamento na matulungan po natin sila kasi hindi ko po maasahan yung kanilang welfare officer dito. Parang pinapalabas po nila, sobra-sobra ang sahod, masyadong lutong Macau, ma'am. Mukhang taliwas doon sa sinasabi nito mga OFW. Si agency po talaga, pumunta yan po doon sa... Ano yung sinasabi? Meron kayong deposit na merong... may pinupunto sa amin na 1 buwan na sahod po. So, yun ang pinupondo ninyo? Opo. Kay ma'am, yung pondong sahod nila, hindi na nakukuha. Yun talaga, yun ang first month ninyo na... Okay. Kumbaga, para yung retention ninyo. Opo. So, ma'am, yung kapareho noon, meron silang parang bond money sa pamamagitan ng 1 buwan serbisyo na hindi mo na makukuha. Saan ang pupunta yan? Sa agency, sa employer? Naku, hindi ko po alam yung sinasabi nila. Meron po bang po yan sa regulasyon natin. Well, bawal. So ano bang ginawa ng agency ninyo rito na kumbaga yung inyong unang sahod na buwan na parang nagiging bond money ninyo? Yun ba yung sinasabi niya? Well, kung yan ay bawal, ma'am, glaring po to. Walang pakundangan na parang bawal pala, ba't ginagawa? Ano po matutulong namin kung sakali, ma'am, na medyo totoo to? Alam nyo kasi may mga agency na ganyan, wala silang pakialam eh. So at this point... Kailangan po natin maimbestigahan ng mabuti kasi yan nga po, maiktik po pinagbabawal yung mga band na po ganyan. Nanawagan po sana ako sa polo natin sa Damam, sa Alcobar. Bakit yung in-charge officer namin na si Sir Bashir ay hindi ako nasikaso o bagkos ay hindi pa niliwanag yung karapatan ko dahil may affidavit akong nilahad doon na ako ay ginawa ng pag-aabuso ng aking manager na ang 5 affidavit po ang lista ko doon. Una po ay physical assault by the manager, forcing to sign the documents, taking my phone without my authorization at hinihiling ko po sana na si Sir Bashir ay makausap at mapaliwanag tungkol sa mga karapatan naming mga Pilipino na imbis na kami ay bigyan ng kaalaman tungkol sa aming mga karapatan
dahil sa kami ay nabuso. Sino si Bashir? Pilipino ba to or dayuhan? Pilipino po. Ma'am, meron ba tayong mga pangalan ng ganyan? Mukhang di Pilipino ang dating. Sigurado ka, Pilipino to? Yes, sir. Empleyado ng Polo, sir. Ng Meron Alcobar. ng Polo. Meron ba tayong pangalan, ma'am, sa Polo din sa Danam na pangalan Bashir? Itong si Bashir, sir. marunong daw mag-Arabo. Sa halip pakinggan sila at proteksyonan yung kanilang karapatan bilang Pilipino at sabihin, bagkos sila pa raw tinuturuan, nilagay under duress. Paniwala ninyo na bababayaran kayo dahil yun ang sinabi ni Bashir sa inyo or dahil hindi kayo nakakaintindi na kung anong laman ng naka-Arabic doon. Tama? Yes, sir. Hindi niya sinabi magiging kahinatnan pag pinarmahan mo. Ito ay kung hindi mo pipirmahan, lahat parang ginabayan ka. Hindi, sir. Naku sir, hindi po ganyan ang ating proseso. Dapat po ay pinapaliwanag sa ating mga Okay, ma'am. OFW kung anong kanilang Okay. pinipirmahan. No, ma'am. So, coming from what Sir Ben said, dalawa lang siguro ang inyong gagawin. Number one is sisilipin nyo ang Polo kung tama ba ang kanilang ginawa. And pangalawa is yung agency. If they follow the said guidelines, kasi unang-una may nabanggit din si Sir Ben dito na kung saan may tinatawag na cash bond or pondo na hindi din dapat nila ginagawa. So, ma'am, coming from these experiences ng mga tao, there should be in question already dun sa practices ng agency, and with that, also check dun sa Polo kung tama ba ang kanyang ginawa. Yes sir, tama po yun. So meron naman po tayong proseso for that. Katulad po na nabanggit natin, legal assistance muna tayo para makuha ng statement, then we will file a corresponding complaint. Okay, ma'am. So, in the first place, ganito muna. Unang hakbang na gagawin natin, legal assistance. Tama? Yes sir. Will there be any financial assistance as well? Pwede po natin siyang bigyan, i-evaluate ko lang po sa grupo po ng mga nagbibigay po ng financial assistance, sa welfare services po natin. Okay. So, magbibigay po kayo ng legal assistance to help them para matigil na po itong kabalbalan ng sinasabi na kung totoo man. Well, I'm only saying on the basis of those people experience, and then the possibility of giving them financial assistance kasi yun po talagang pinupunta nila rito, ma'am, financial assistance, at hindi po sila humihingi ng ayuda sa pamahalaan, kinukuha lang po nila yung serbisyong trinabaho po nila. Pero kung meron mang programa ang ating pamahalaan sa ilalim ng DMW, well, so be it. Bigyan po sila ng financial assistance sa sinapit po nila. But in the meantime, kami po ay magbabantay, magmamatsyag sa sinasabing legal assistance and at the same time, financial assistance as well para mapunuan man ng kanilang kinakailangan man. Simple lang man po sila, mga simpleng tao, totoong buhay, totoong nakaranas ng sinasabing hamon, pang-aabuso po. Kaya nandito po kami. Baka pwede po natin, let's go, the legal assistance as fast as we can. And the next Yes, step, ma'am, sir. bigyan po natin ng financial assistance as well. Pwede po ba, ma'am? Opo, sir. Wala pong problema. Okay, sige. Papunta lang po pasamahan na lang din po sa opisina para po mabigyan na po natin kaagad ng ayuda natin, sir. Okay, sige ma'am, ganito lang gagawin po namin. Agaran po namin gagawin kasi immediate po yun, kumakalam po yung sipkumurang nila. May mga pamilya po silang nag-aantay din po sa kanila. Maraming salamat ma'am. Kami kay sa inyong tulong ma'am. We're not angry at you. We're angry at the situation. And we're not trying to make you like yung aming punching bag. We're just saying the truth, ma'am. Trabaho lang po. Walang personalan. I know rin nagtatrabaho po kayo. Kami rin po, nagtatrabaho po para sa kanila. Para sa bayan na po ito, ma'am. Thank you so much, attorney. Marami pong salamat. Okay ba sa inyo? Okay po, sir. Hindi ako nung narinig ko ng parang mga tao na dapat tumulong sa inyo doon. Yung dapat akala ninyo, kasama ninyo, pal, tinabla pa kayo. Ito po yung mga totoong pangyayari. Mga nakikita nyo po. Pag hindi po kami mag-iimbestiga, hindi po natin makikita. Parang simpleng sumbong, pero nakikita po natin kung epektibo ba, efficiente yung serbisyo na ginagampanan ng mga taong nandoon sa kanilang mga tanggapan. Bagamat nasa ibang bansa, pero may tanggapan pong gobyerno natin para po sa kanila. Dahil dyan, nalaman namin, nag-imbestiga kami para mapatibay naman yung serbisyo nila na hindi sila matutulog sa pansitan. Maraming salamat po, sir. Sa katotohanan mga kabayan, sa reality ay napakarami po natin mga kabayan na nangyayari ang ganito. Di lang nahayag sa publiko. Kaya sa mga kabayan nating mga nakaranas sa mga ganitong pangyayari, ay lumapit po tayo sa tamang ahensya dahil pag hindi po ito nag-viral at hindi nasa publiko at nabalita, ay madalas po itong mga ganitong kaso ay hindi nasusolusyonan mga kabayan.